Letters of a Doctor Wife, Chapter 61. Zane, Point of View. Tahimik na pinapanood ko ang paglalaro ni Yana at Yuan. Hindi ko maiwasan ang mapangiti habang pinagmamasdan ang mga anak ko. Sino ang mag-aakala na ang dalawang to ang naipunla ko sa sinapupunan ni Zaira? Ang dalawang bata na tinago niya sa akin sa loob ng 6 na taon. Paano kung hindi nagkasakit si Juan? Maaaring wala talagang Zaira ang balak magpakita sa akin. Nagagalit pa rin ako sa sarili ko sa tuwing naiisip ko kung gaano ako kawalang hiya noon. Sobrang laking pasasalamat ko at binigyan niya ako ng chance na maayos ang marriage namin. At ang chance na yun ay hindi ko sasayangin. Hindi ko pinapansin ang tumatawag sa akin. Panigurado kong si Stacy lang to. Tiyak sa mga oras na to, hawak na niya ang DNA result at hahayaan ko siyang paniwalaan niya na yun nga ang totoong resulta. Bukas ng gabi gaganapin sa tahanan ni Tito Henry at Tita Farah ang anibersaryo ng DLC Construction Company. Isa itong matagumpay na construction business sa bansa. Kahit sa ibang bansa ay may sanga ito. Si Chris ay ang acting CEO ni Tito Henry at sa kanya nakaatang ang malaking pamamahala sa kumpanya. Hindi mapagkakaila na magaling si Chris. Bata pa lang kami noon, namamangha na to kapag may nakikitang ginagawang gusali. Naku-curious siya kung paano ito ginawa. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit ito naging successful at in-demand na engineer. Matalino at laging top-notcher. Wala akong pagdududa sa kakayahan ng kapatid ko dahil alam kong magaling siya. Marami siyang project na naipasok sa company ni Tito, kaya naging #1 construction company sa bansa. Isa si Chris sa dahilan kung bakit sobra tong successful ngayon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinipilit ni Stacy na kay Chris mapupunta ang kumpanya. Those things are impossible to happen. Dahil ako ang kaisa-isa at legal na tagapagmana ng naturang kumpanya. Although hindi ko naman hinahabol na maging heir ni Tito Henry, pero walang anak si Tito at ako lang naman ang kadugo niya. Kahit hindi ko field ang construction business, sigurado kung sa akin mapupunta ang kumpanya dahil yon ang pinangako niya kay daddy noon bago ito namatay. Maliban lang kung napailing ako ng ulo. Maliban lang kung hinahangad ni Chris ang kumpanya. Maaari kayang 3 silang magkakasabwat na pabagsakin ako? Maaari kayang isa ang kapatid ko sa pasimuno nito? O maaaring siya ang utak nitong lahat? Ang hindi ko matanggap kung paano nagawa ito sa akin ng taong pinakamalapit sa puso ko. Sobra ko siyang pinagkatiwalaan para traidorin ako. Siya ang nagbigay sa bata kung bakit ito napuslit ni Stacy palabas ng ospital. Mabuti na lang at na-recover ni Agent De Jesus ang nawawalang CCTV footage. Ano bang nagawa ko sa kanya para gawin niya sa akin to? Ang construction company ay hindi ko to pwedeng isuko na lang sa iba. Hindi ko to mahahawakan personally, pero in the future, para sa mga anak ko. Dahil hindi hawak ng mga palad ko kung ano ang gusto nila sa kanilang paglaki. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang pinaglalaban ni Stacy. Tinabig ni Yuan ang mga nabuong Lego set at nagiwahiwalay ang mga to, na nagpabalik naman sa akin sa kasalukuyan. Napapabuntong hininga ko. Nilapitan ko ang mga batang naglalaro sa gilid ng pool, kasama si Mama Loy at Kat. Laking pasasalamat ko sa kanilang dalawa. In return, nagpagawa ako ng flower shop para kay Mama Loy dahil mahilig naman to sa bulaklak. At si Kat ay gusto daw niyang maranasang mag-aral sa universidad. Kaya sa susunod na pasukan,
Pag-aaralin ko siya. Hindi habang buhay aalagaan niya lang ang mga anak ko. Kailangan din niyang harapin ang sarili niyang buhay. Nang makalapit ako sa kanila, masaya kong hinaplos ang buhok nilang dalawa. Thank you, tatay, sabi ng mga bata na tumingala sa akin. Kasama sina Mama Loy at Kat, isa-isa nilang binulot ang mga nagkalat na Lego sa pavement. Aalis kayo, tatay? Malambing na tanong ni Yana sabay kawit ng dalawang maliit niyang kamay sa braso ko at pinapayuko ako. Yumukod ako upang pantayan ang taas ng anak ko. Ikinulong ng dalawang maliliit niyang palad ang mukha ko. I love you, tatay ko. Sabay halik sa magkabilaan kong pisngi. Para naman akong kinigilig sa gesture ng aking prinsesa. I love you more, my little princess. And she giggled. Me too, tatay. Sigaw ni Yuan na nagtaas ng isang kamay ko. I love you din, tatay ko. Magiliw na turan nito at pinagahalikan ako sa mukha. Dahil dalawa silang nakakunyapit sa akin, nawalan ako ng balanse at bumagsak kami sa pavement. At hindi ko maiwasan ang mapatawa sa ginagawa ng mga anak ko. Dala ko ngayon ang parang batang nakikiliti sa mga ginagawa nilang paglalambing. Habang bata pa sila, I will cherish and nurture the moment like this with my children. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Habang bata pa sila, I will spend more time with them. Kahit pag-aano ako kabisi, hindi ako mawawala ng oras sa mga anak at asawa ko. Tumingin ako sa wristwatch ko. Mag-aalas 10 na ng umaga. Hinihintay ko na lang si Mikay. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat kagabi. Matagal bago kami nagkaunawaan. Kailangan ko pang palambutin ang gusto bago ako nauunawaan. Hindi ko to masisisi kung bakit parang nagkaroon siya ng trust issue sa akin. Dahil siguro sa managawa ko sa kanya dati. Pero pinapangako kong ibabalik ko ang tiwala niya sa pamamagitan sa pagtupad ng mga bawat salitang binitawan ko sa kanya kagabi. Mga salitang hindi lang basta pangako, kundi mga salitang may gawa at pagmamahal. Tinulungan ako ng mga bata na tumayo. Hinila nilang dalawa ang mga kamay ko. Habang ginagawa nila yon, ay tawa sila ng tawa. At ang sarap sa tenga ng mga hagik-gik nilang dalawa. Nawawala saglit ang mga iniisip ko. Come on, let's go. Anang boses sa likuran namin. Sabay kaming napalingon sa kinaroroonan ng malambing na boses. My wife. Bagay sa kanya ang suot na red dress na hanggang tuhod niya. Actually, it's an open back dress. Parang Diyosa ang malasot lang balat nito na mas lalong tumitingkayad dahil sa kulay ng kanyang suot. Kasama ang matamis na ngiti sa labi, lumakad to palapit sa akin at niyakap ako. Naghiyawan naman ang kambal na tila tuwang-tuwa sa nakikita. Kahit sa mga labi nila Mama Loy at Kat ay hindi mawala ang saya. Si nanay at tatay naman, ang sweet. Pambubuska ni Yana sabay takip ng mga palad niya sa bibig at humagikgik. Hi, beautiful, I said huskily, looking down at her. She blushed. Pinaglandas ko ang kamay sa kanyang batok. Pinaikot-ikot ang ilang strands ng kanyang buhok sa mga daliri ko. Then my thumb began to stroke her skin. Very slow, just below her earlobe, sending of shivering anticipation down to her spine. Mariin siyang napapikit. Lumingon ako sa mga bata. Nanlalaki ang mga mata nila. Imbis ang mga mata ang takpan, nakatutok ang mga kamay nila sa kanilang bibig. And there's amazement in their eyes. This is not the right place, darling. Our kids is watching us, I said softly. Nagmulat siya ng mga mata. Habol ang mga hininga. Her lips fell tantalizingly apart at bigla akong hinampas sa balikat. Halika na nga. Irap niya sa akin bago lumapit sa mga bata.
Hinagka niya sa mga pisngi ang dalawang bata. Bye nanay! Bye tatay! Kumaway pa sila sa amin nang papalabas na kami ng bahay. Habang nagbabiyahe kami patungo sa ospital, ay umiral ang nakakailang nakatahimikan. Wala na akong ginawa, kundi pasulyap-sulyap sa asawa ko sa rearview mirror. May ilang minuto ko ring pinagdudusahan ng torture na dulot sa akin ng amoy ng kulo nito, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Ilang gabi na ba? She neglecting her wifely duties for 3 nights. 3 gabi pa lang walang nangyayari sa amin ay parang mababaliw na ako. Kagaya kagabi. After namin mag-usap, akala ko okay na. Yun pala, sa labas pa rin ako matutulog. Kaya buong gabi akong natulog katabi si Yuan. At siya naman ay kaya na tumabi. Muli ko siyang sinulyapan. Nagsasalubong ang 2 kilay nito. At nakatuon ang mga mata sa bintana. I cleared my throat. Now tell me, kung galit ka pa rin ba sa akin? Basag ko sa nakakatulirong katahimikan. Iniisip ko lang baka galit ka pa dahil sa pagkatahimik mo. Umiling siya. Kinakabahan lang ako mamaya. Baka kung ano-ano na naman yung hihingin niya. Tila may inis ang mga tinig nito. Baka kulang pa yung ginawa ni Love sa kanya kahapon eh. Bilib din ako sa kakapalan ng mukha ni Stacy. Hey, banayad na tinapig ko ang pisngi niya. Hayaan mo siya. Basta ang mga sinabi ko sa'yo, yun ang gagawin mo. She looked at me intently, her eyes searching the sincerity of what I just said. Unwarily, her trembling lips parted unwittingly. Matagal lang hinang ang mga mata namin, nang bigla niya akong hawakan sa kamay. Stop! I said stop the car. Sigaw nito na kinagulat ko. Malakas akong napapreno nang wala sa oras. Gumigik ang mga gulong bago tuluyang huminto ito. At muntikan na kaming dalawa sa ginawa niya dahil mayroon pala kaming kasalubong na single motor. Mabuti na lang at agad ko tong naiwasan. Malakas akong napampa si steering wheel sa galit at napatingin ako sa kanya nung masama ang mga titik. What? She snapped na tila galit. Ito pa ang may ganang magalit. Dapat akong magalit dahil sa ginawa niya at nagawa pa nitong magkibit lang ng mabalikat na tila ba walang nangyari. Gustuhin ko bang magalit pero mas pinili ko ang magkontrol ng temper at manahimik na lang. Sinapo ko ang aking noo sa matinding inis ko sa kanya. Pero ano ang magagawa ko? Mahal ko siya. Wala akong ibang magagawa kundi ang pagpasensyahan ko na lamang. Bakit mo naman ginawa yun, darling? Munti ka na tayo, I said in amazing calm. Are we going to that conversation again? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? I said as if I irritated. I want that. Mainang sabi niya sabay nguso niya sa labas ng bintana. Surprisingly, napatuwid ako ng upo at sinundan ko ng tanaw ang inunguso ng labi niya. May mga stall pala ng mga prutasan sa gilid ng kalsada na hindi ko napansin. Ang galit ko kanina ay biglang nawala. Napalitan yon ng amusement. Bakit bigla naman yatang natakam to ng prutas? Kung tutuusin, mayroon naman sa bahay. Oh my God. Hindi kaya naglilihi na to? May 1 buwan na ba? Parang oo. May 1 buwan na at hindi naman malabo na makabuo ulit kami. Dahil wala akong palya sa pagpapasabog. At sinisiguro kong it always goes in. Ang mapon lang tinatanim ko sa kanyang sinapupunan. Anong gusto mo dyan? Maluman ay natanong ko sa kanya at inaplos ko ang pisngi niya. She pouted her lips. Yung mga nakabitin. Bilhin mo lahat para hindi ako mabitin. Ang tinutukoy niya ay ang prutas na buli or rattan fruit. I swallowed hard. Ang asim ng mga to. At may matamis din naman kapag kulay brown na ang sa loob. At balak pa niyang ipabili sa akin lahat. Hindi lang 10 ang nakabitin, kundi masigit pa. I shook. When are you supposed to have your period, darling? I tenderly asked. Napatitig siya sa akin. Manghang nakatitig ang mga mata niya sa akin.
You mean, may monthly period? Nalilitong tanong niya. Your period, darling. Ulit ko na hindi maalis ang excitement sa mga tinig ko. I couldn't remember the exact date. I'm not really sure. Regular ako monthly. But I suppose I'm a week late now. Oh no. You think I am? She asked excitedly. I shook my head. I'm sure with it. You are carrying my child again, darling. I answered happily. She opened her mouth to say something, but I abruptly kissed her. After that, dali-dali akong bumaba upang bilhin ang lahat ng mga nasabihan. For my pregnant wife. Ilang buwan akong magtitiis sa magiging change of mood nito. Then my phone rang. It is Stacy again. This woman is always ruining my happiness.